Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Simpleng pananamit ng mga hiker noon nag-trending sa gitna ng hiking era ng mga Pinoy. Banta ng flower urchin sa mga turista na magbabakasyon sa dagat, pinag-iingat ng National Museum. Nice spring photography, nagsorry matapos umani ng batikos ang konsepto sa kanilang 20th anniversary. Pusa, patay matapos bugbugin sa Quezon City. POS may paalala sa publiko. Pasay City, nanguna sa mga lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming mag-aaral na hirap magbasa. At Pilipinas, nananatiling bullying capital of the world. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maringkap pulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, from Dalgona Coffee to being plantito at plantita hanggang sa pagjo-jogging, hindi nauubusan ng mga Pinoy ng uso. At kabilang na nga sa mga trending ngayon ay ang pag-akyat ng bundok na may kasama pang aura farming dahil kanya-kanyang atake na sa OOTD. Maliban dyan, ay trending rin ang mga get-up ng mga hikers noon na tila pasimplehan lang ang atake. Maki-throwback tayo sa ating netizens sa report ni Dustin Bayog. Usong-uso na ngayon sa mga Pinoy ang pag-akyat sa mga bundok bilang tila pagtakas sa realidad ng syudad. Nariyan ang pag-akyat sa ilang sikat na bundok gaya ng Mount Pulag, Mount Ulap, Mount Sembrano at marami pang iba. Kayo ba, ilan na ang inyong nakyat? At syempre upang masulit ang magandang view sa peak ay kanya-kanya rin ang aura farming na marami o sariling atake sa kanilang hiking outfit. Mapa all black, all white at iba pang matitingkad na kulay ay hindi nagpahuli ang mga Pinoy sa mga IG-worthy view sa mga bundok. Pero para sa mga dati ng hikers ay hindi pa uso ang OOTD. Nagtrending kasi sa social media ang trend when OOTD was not a thing yet pagdating sa hiking. Dito maraming netizens na napa-throwback sa kanilang hiking journey noon na suot lamang mas simpleng pananamit at tsinelas upang makarating ng tuktok. Gaya na lamang ng grupo ni Elvis na umakyat sa isa ring sikat na Mount Batulaw sa Batangas noong 2016. Kahit ano pa ang kulay ng suot at kahit sando at tsinelas ay kinaya ng kanilang grupo ang bundok. Ganyan rin ang penang magbabarkada ni Missy Riang Bonanza na umakyat naman sa isang bundok sa Nueva Ecija noong 2017. Hindi na nila kailangan ng gears at tungkod dahil bimpo, shorts at t-shirt ay sapat na upang makakyat. Samantalang ngayon na uso ay kahit anong paman ang suot ay dapat tiyakin pa rin ang kaligtasan sa pag-akyat upang makababa rin tayo ng ligtas at mag-tick ng ating mountain bucket list. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating sunod na kwento, at dahil opisyal na nga balik hashtag, beat the heat na ulit sa bansa, kanya-kanyang plano na ulit ng gala o bakasyon ang mga pamilya o magbabarkada at isa na nga riyan ay ang maligo sa dagat. Kaya kasabay nito muling nagpaalala ang National Museum of the Philippines sa banta ng flower urchin na makapanakit o makapanlason sa sinumang makatapak nito. Ito ay dahil bukod sa kinilala ito bilang World Dangerous Sea Urchin ng Guinness World Records, madalas pa itong makita sa Pilipinas. Ang mga detalye sa report ni James Galanggen. Kamakailan idineklara na ng DOST Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season at papasok ng bansa sa panahon ng tag-init kung saan kadalasan nagsiset na ng bakasyon ng mga pamilya o barkada. At karaniwang pinupuntahan ng mga turista ay ang mga dagat para mapagtampisaw at masdan ang ganda ng tanawin sa dalampasigan. Ngunit bukod sa relax na hatid nito ay may mga banta pa rin na kailangang ingatan.
Bukod kasi sa hapdi ng pagdampi ng mga dikya o jellyfish, ay may isa pang lamang dagat ang dapat o pag-ingatan ayon sa National Museum of the Philippines. Ito ay ang pedicularia o mas kilala sa tawag na flower urchin, ang tinuturing na makabandag na sea urchin sa buong mundo ayon sa Guinness World Records noong 2014. Kung saan base sa pag-aaral ng mga eksperto, ang sinumang naliligo sa dagat ang makagat ito ay maaaring makaramdam ng muscle paralysis, pagkamanhid at hirap sa paghinga. Bagay na pwede ikalunod na magiging biktima nito. Muli ito ay pinaalala ng National Museum gayong talamak o madalas makitang naturang marine life sa Pinas kaysa sa ibang bansa. Kaya naman sakali makakita ng mga uri nito ay huwag itong hawakan bagkus ituring na pagrespeto sa mga lamang dagat na siyang para na rin sa kaligtasan ng lahat. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, umani ng pambabatikos online ang konsepto sa nagdaang anniversary celebration ng isang kilalang photography and videography services. Sa mga kumalat kasing pictures mula sa nagdaang party, makikitang nakapatong sa ulo o kaya naman ay sa balikat ng mga waitress ang lalagyan ng ilang dessert. Bagay na hindi ikinatuwa ng maraming netizens. Ang pahayag ng nice print sa report ni Angelica Cosme. Imbes na simpleng hawak lang ang mga tray na may lamang pagkain, kinailangang balansihin ng mga waiter at waitress na ito sa kanilang ulo o balikat ang mga dessert na inihain para sa mga bisita. Nangyari yan sa 20th anniversary celebration ng Nice Print Photography, kilalang photo and videography services sa bansa na siyang mainit na pinag-usapan sa social media. Maraming netizens ang hindi natuwa sa nasaksihan na inilarawan nilang tila isa itong modern slavery, habang may mga nagsabi ring hindi naman daw ito makatao. Kasunod naman ng mga natanggap na pambabatikos online, naglabas ng pahayag ang Nice Print na iginiit na ang konsepto ay isa nilang artistic performance. Kasunod niya humingi sila ng tawad sa publiko dahil sa insidente at tiniyak na magiging mas maingat sa pagpapatupad ng creative ideas sa hinaharap. Samantala, maliban sa Nice Print Photography, nagsorry din ang catering team ng event na Juan Carlo the Caterer na inaako raw ang buong pananagutan sa issue. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, pasintabi po sa mga nanonood dahil sensitibong ating susunod na balita. Trahedyang sinapit ng isang pusa na ito sa Quezon City. Simulat kasi, binawian ng buhay matapos itong pagbubugbugin sa labas ng bahay sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Ang sinapit ng pusa at ang parusa sa suspect sa likod nito, tutukan sa report na ito. Kaawa-awa ang sinapit ng pusang kinilalang Simulat dahil sa karumaldumal na ginawa sa kanya ng 53 taong gulang na tricycle driver sa Quezon City. Ayon sa Facebook post ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, binugbog si Mulat gamit ang 2x2 na piraso ng kahoy hanggang ito ay mabawian ng buhay. Dahil lamang nairita ang tricycle driver dito. Bagamat walang nagmamay-ari kay Mulat, madalas itong pakainin ng isa sa mga residente sa lugar na si Sherlyn Florendo sa labas ng kanyang tahanan. At nang matagpuan ni Sherlyn ang bangkay ni Mulat, tinignan nito ang CCTV footage at ipinakita sa mga pulis. Matapos ang isinagawang follow-up operations, agad ding inaresto ang suspect. Sa ilalim ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of the Philippines, alinsunod sa pag-amyenda ng RA 10631, ang pagpatay sa isang hayop ay maaaring parusahan ng hanggang 2 taon na pagkakakulong at multang hindi higit sa 100,000 pesos. Samantala matapos sabihin ng suspect na hindi niya alam na may nag-aalaga kay Mulat, nagpaalala ang post director ni si Attorney Ana Cabrera na hindi porket walang nagmamay-ari sa kahit sinong hayop ay pwede na itong saktan o patayin. Pagbibigay din ni Cabrera, animal cruelty must end. Kasunod dito ang mga komento sa Facebook na nagpapasalamat na may ipinatupad ng batas ang PAWS laban sa animal cruelty. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, lumabas sa isang datos mula sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 ng lungsod ng Pasay ang nanguna sa mga may estudyanteng hirap na magbasa. Ang dahilan niyan at iba pang detalye panoorin sa report
ni Rovic Manuel. Nanguna ang Pasay City sa mga lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming estudyanteng hirap magbasa. Yan ang lumabas na resulta sa iniulat ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 kung saan umabot sa 47.5% ng mga estudyante ang struggling reader sa Pasay City. Kasunod nito ang Muntinlupa na may 45.29% struggling readers, Manila na may 44.43%, Las Piñas na may 44.2% at Parañaque City na may 43.87%. Sa kabuuan, halos 40% ng mga mag-aaral sa Metro Manila ang nahihirapang magbasa, batayan sa assessment ng Department of Education o DepEd. Ayon sa EDCOM-2, karamihan sa mga estudyante mula grade 4 hanggang grade 10 sa buong bansa ay hirap sa pagbabasa na umabot sa 67% sa grade 5 habang nasa 88% naman sa grade 7. Bagay na sinabing nakababahala ayon kay Senator Bam Aquino at sinabing hindi lang ito basta numero kundi mga bata na may pangarap at iginiit ang lalong pagbibigay tuon sa krisis na ito sa edukasyon. Ang resulta ay nalaman matapos ang inilabas na Comprehensive Rapid Literacy Assessment ng DepEd sa National Capital Region o NCR. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kaugnay na balita, bullying capital of the world. 2026 na pero ito pa rin ang nakababahalang bansag sa Pilipinas. Batay sa pag-aral na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon pa sa isang ulat sa Senado, 1 sa kada 3 estudyante ang nabibiktima ng bullying kada araw. Panukala ng isang mambabatas, parusahan ng mga magulang ng mga bully, gayon din ng mga paaralan na mapatutunayang hindi aaksyonan ang problema. Ang mga detalye alamin sa aking ulat. Hindi lang problema sa pagbasa ng mga estudyante ang ikinaalarma ngayon ng mga mambabatas, kundi maging ang tumataas na kaso ng bullying sa mga paaralan. Lumutang kamakailan sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang kaso ng isang PWD student na nagpatiwakal sa loob mismo ng isang paaralan sa Quezon City. Batay sa mga ulat, biktima raw ito ng bullying. Tinalakay rin sa pagdinig ang pananakit sa isang babaeng estudyante sa Ilocos Sur, kung saan sa halip na awatin ay tila kinantsawan pa ito ng kanilang mga kaklase, pinanood at binidyohan. Nababahala si Senator Raffy Tulfo sa talamak na kaso ng bullying sa kabila ng umiiral na Anti-Bullying Act of 2013 sa bansa, kung saan nananatiling hawak ng Pilipinas ang bansag bilang bullying capital in the world na may nakakaalarmang kaso ng bullying sa 1 sa kada 3 estudyante. Mula sa higit 1,000 kaso noong 2013, lumobo ito sa 20,000 noong 2018. Mungkahi ni Tulfo, higpitan ng parusa para sa mga paaralang magpapabaya sa mga kaso ng bullying, magkabit ng mga CCTV camera, palakasin ng Good Manners and Right Conduct o GMRC, at magpatupad ng anonymous reporting mechanism. Nabahala rin si Senator Bam Aquino sa mabagal na usad ng mga kaso na inaabot pa ng ilang linggo bago matuklasan. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, posibleng konektado ang pagiging tikom ng mga paaralan sa ideya na ang kawalan ng kaso ay ginagawa ng magandang review. Sa panig naman ng Education Department, umaasa silang madaragdagan pa ang mga school counselor na sasabayan nila ng academic sanctions sa mga agresor. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.